ng inyong maliit na lingkod, ang huling sinugo mula sa Ama at sa pamamagitan din ng kanyang panganay na anak na isa na ating Panginoon ng Panginoon at ating hari ng mga hari sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Ibig sabihin mga kapatid, yung kanyang Espiritu ay yung kanyang mga salita. Siya nawa. Iniwan niya sa atin dahil sinabi niya na ang mga salita niya ng ating Panginoong si Isa ay pawang Espiritu at pawang buhay, mga kapatid. Kaya malinaw na ang Espiritu na tinatawag ay yung mga salita. At ang nagpapatibay doon ay yung mga gawa. Pag pinapatnubayan ka ng Espiritu Santo, makikita yon sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Malalaman natin kung ikaw ay sa Ama, kung sumusunod ka sa Kanya. Siya nawa. Dahil dalawang bagay lang ang ating pagpipilian na dapat sundin, mga kapatid. Masama o mabuti. Yun lang. Sa dalawang bagay lang na yun tayo magpipili. Kung inakala mo ikaw ay mabuti, dapat alam mo at dapat mong ipakita at ituro sa iyong kapwa ang utos na nagpapatunay ng isang tao ay mabuti sa pamamagitan ng utos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil iisa lang ang mabuti, ang kanyang mga utos, mga kapatid. Siya nawa. Lalong-lalo na yung pinagmulan ng utos. Kung mabuti yung utos, mas mabuti yung nag-utos. Dahil sa kanya nagmula yung utos nanggaling sa kanya. Kapag ang lumabas ay mabuti, ang pinagmulan din ay mabuti. Kagaya ng kasabihan na ang bunga ng punong mangga ay mangga rin ang bunga. Ang bunga ng punong niyog ay niyog din ang bunga. Kaya kagaya natin nabanggit, pag mabuti ang utos, mas higit na mabuti yung nag-utos. Siya nawa. At dito mayroon tayong mensahe na naman na tinanggap mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, walang iba kundi ating Panginoong si Isa. Na dito sa mensaheng ito ay ating malalaman kung sino at ano ang mga patutuo at patunay na ating makikita sa isang tao na sila ay tunay na pinili o hinirang ng ating Panginoong si Isa o Ama. Di ba mga kapatid, napakahalaga yun sa ating pamumuhay. Yung alam natin kung sino yung ating tao na pinaniniwalaan at sinasamahan sa araw-araw na karapat dapat at tinuruan ng ating Ama na tayo ay maging mabuti. Yun ang ating hanapin ngayon mga kapatid dito sa huling araw. Dahil sa huling araw ating nababasa mga kapatid ay darating ang mga panahong mapanganib. At yung malilihis lang sa kapanganiban o kapahamakan ay yung tatanggap ng pangako ng ating Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Bago tayo magsimula dun sa ating mensahe na tinanggap sa ating Ama, hayaan niyo muna mga kapatid na tayong lahat ay tumanggap din ng basbas mula sa ating Panginoong si Isa o Ama, ang panganay na anak ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya sa inyong lahat na mga nakikinig sa palatutong ito ng ating Ama, saan man kayo naroroon, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa,
pagpapala at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ito mga kapatid yung ating dapat na malaman at ating pakatandaan yung ating binanggit kanina. Sasabi lang natin yung mga palatandaan. Yan, yung palatandaan, ibig sabihin yung ating makikita na sinyalis at ating mapapansin sa mga tao na pinili ng ating Ama o hinirang o kinalugdan. Yun, mga kwan yun magkakarugtong na ano yun na salita. Hinirang, kinalugdan, ano pa, tawag ka na pinili. Pinili, hinirang, kinalugdan. Yun ay, pag ikaw ay pinili, ibig sabihin, hinirang ka na, kinalugdan ka na. Kaya yun ay isang kahulugan mga kapatid. Ibig sabihin, natuwa sa iyo, kinalugdan. Sa salitang, sa ibang term ng salitang Tagalog, yung kinalugdan ay natuwa. Nasiyahan sa iyo ang ating Ama. Kaya ka pinili. Ikaw ay hinirang. Ang hinirang kasi yun yung itinayo o itinatag, itinanyag. Yung hinirang. Pag pinili ay talagang nanggaling ka sa karamihan. Pag pinili ka. Dahil kung hindi ka nanggaling sa karamihan, ay hindi ka pinili, mga kapatid. Nanggaling ka sa karamihan, kaya ikaw ay pinili. Dahil yung isang pinili ay may pinagmumulan talaga ng kadahilanan. Kagaya nung yung sinasabi nila na yung isang tiklis daw na kamatis, kapag may isa na bulok, aalisin mo na yon. Pero dito na sa atin, sa isang tiklis na mabuti, na kamatis, pag may isa lamang na mabuti, ayun yung pipiliin. Diba? Doon nagaganap yung binabago kong lahat ng mga bagay. Hindi yung isang tiklis na kamatis na ang isa lang ay bulok, kaya naaalisin. Ayun, binabago ang lahat ng bagay. Sa isang tiklis na kamatis, ang lahat ay bulok, may isa na kukunin, na pipiliin. Ganun yung nangyayari ngayon para matupad yung salita ng ating Panginoong Kristo Ama. Yung nakaraan natin i-vlog natin na binabago ko lahat ng mga bagay. Halos kaugnay din ito ng mga kapatid. Nakita natin doon kung paano paraan ng pagbabago, paano yung anong ginagawa ng mga binago na. At yun ay mahaba pa sana yung nito. Hanggang 9 yun ay tayo natapos lang tayo nung nakaraan ay hanggang sa 7. Itong pang 2 page. Mabuo natin yun. At baka sa susunod na mga Sabado na naman natin yun matatalakay mga kapatid na ating alalahanin na yun ay karugtong nung nakaraan parating sa inyo na magandang balita mga kapatid. Ito yung nakasulat sa banal na kasulatan na magandang balita. Ito yung tunay mga kapatid. Ito yung original na magandang balita dahil lahat ng mga bagay nga ay sa huli mo makikita. Dahil ang panahon na magpapatunay mga kapatid, magpapakilala ang panahon. Kagaya ng mga gadget, yung unang labas, maganda, tuwa-tuwa tayo. Yung ikalawa, mas maganda, ikatlo, napakaganda. Abay doon sa bandang huli, talaga palang champion sa kagandahan yung huli. Pansinin na lang natin sa cellphone mga kapatid. Dito yung nangyayari.
yung mga sumusunod at susunod pa ay mas high-tech kaysa dun sa naon. Kaya yung huli, napakahalaga mga kapatid. Tandaan natin mabuti ang salita sa banal na kasulatan na may mga mahuhuli na siyang mauuna at may mga mauuna na siyang mahuhuli. Siya nawa. Kaya ganun ang nangyayari mga kapatid. Kung ano yung mga bagong labas, mas maganda kaysa dun sa unang labas. Yan ay mahabang usapin niya kung kayo ay nandito sa harapan ko ngayon, yung mga nakikinig sa malayong lugar. Sigurado meron kayong mga katanungan na nabubuo sa inyong isip. At kung kayo narito, ay baka hindi natin matalakay itong mensahe nito ngayon dahil alam ko marami kayong katanungan sa bawat binabanggit natin na mga mensahe. At sinabi ko naman na sa lahat na ano man ang katanungan ninyo patungkol sa banal na kasulatan at mga utos ng ating Ama na hindi nyo naunawaan, itanong nyo lang sa nagsasalita sa inyong harapan. Ang sasagot dito, walang iba kundi rin ng Espiritu Santo. Yun din mga salita ng ating Panginoon sa Isawa ang magtuturo sa inyo at inyong maririnig na lalabas sa bibig ng inyong malikot na nagsasalita sa inyong harapan ngayon mga kapatid. Ayan, dumako na tayo dito sa ating sabi nila ipaksa. Tama ba yun? Paksa. Ating talagang sintro ng ating pagtitipon-tipon ngayon mga kapatid. Ito yung sinasabi ng karamihan ng una pa. Sa Ilocano ay taraon, tikararua. Kanila, pagkain daw ito ng kaluluwa. Tagalog ay pagkain ng espiritu. Ito yung tinapay na bumaba dito sa lupa mula sa langit. Ito yung pagkain na hindi napapanis. Ito yung pagkain tumatagal na kinaroroonan ng buhay na walang hanggan na ibinibigay sa inyo ngayon ng anak ng tao, mga kapatid. Siya nawa. Ito na yung una nating mababasa na mensahe dahil sinasabi dito ang isang pinakamalaking palatandaan. Ito nyo, pinakamalaking palatandaan ay posibleng hindi natin ito mapansin mga kapatid, ay pinakamalaki pala ito na palatandaan sa mga pinili o hinirang ng Panginoong si Isao Ama ay ang sanglibutan ay galit sa kanila. Wala kayo dito mga kapatid. Ang isang pinakamalaking palatandaan na ang isang tao ay pinili o hinirang ng ating Panginoong si Isao Ama ay ang sanglibutan ay galit sa kanila. Sila ay tinatawanan at hindi pinapakinggan. Walang kabuluhan sa kanila ang mga hinirang ng Panginoong si Isao Ama. Mag-isip kayong mabuti mga kapatid. Kung bakit ito ay nabanggit sa atin. Ang sanglibutan pala ay galit sa mga sinuko o hinirang ng ating Ama. Kung natatandaan niyo mga kapatid, nabanggit natin paulit-ulit sa mga nakaraang mensahe nung una pa na sabi ng ating Panginoong si Isao Ama sa atin, nandun kay Santiago, huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Diba? Kaya pala galit yung taga-sanglibutan sa mga pinili o hinirang ng ating Panginoong si Isao. Isipin natin mga kapatid, itong huling sugo ngayon na pinili at hinirang ng ating Ama, 2017 tinawag. Anong taon na ngayon? 2025 na. Hindi pa rin nagbabago ang bilang. Puro
original na mga kapamilya pa rin lang ang naniniwala, mga kapatid. Wala pang nailalaw. Ay may nag-iisa, mga kapatid, may nag-iisa na nagsusumikap na huwag bumitaw sa palatuntunan ito. Dahil kung inyong nabasa yung kaarawan ng anak ng tao, ang pagdating ng anak ng tao ay kagaya ng kaarawan ni Noe. No, paulit-ulit nating binabanggit yun noon pa. Ngayon, kung kaarawan ni Noe, tama ba ako, Noe ba? Siya nawa. Pagdating ng anak ng tao. Tulad ng kawan. Ay alalahanin natin kung ano yung kaarawan ni Noe, mga kapatid. Sino ba ang naniwala kay Noe nung papanahonan niya na siya sinubo ng ating ama na nangaral sa tao? Pamilya lang. Di ba yung pamilya lang niya? Again, yun yung nakasulat, mga kapatid, ngayon. Na ang pagdating ng anak ng tao ay kagaya ng kaarawan ni Noe. Kaya hindi ako nagtataka, mga kapatid. Simula 2017 hanggang ngayon, 2025, ay kapamilya ko lang ang sunod-sunod. At naniniwala sa palatuntunan ito. Alam niyo, mga kapatid, marami ang hindi naniniwala dito dahil sabi nga nila, bakit yung kapitbahay nyo ay hindi nyo mapapaniwala dyan kung totoo yung inyong religiyon? At paano sila maniniwala? Hindi ko naman kapamilya. Paano ngayon matutupad yung nakasulat na ang kaarawan ng anak ng tao nung muling sinugo ng ating ama ay kagaya nung katayuan din ni Noe nung unang panahon. Kung ang lahat ngayon, panahon ngayon ay naniniwala na, di bali wala yung nakasulat ngayon, di ba mga kapatid? Kaya hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala, wala pa rin lumalapit para matupad yung nakasulat. Dahil kailangang matupad yun, yun ang hindi dapat mabago yung mga salita ng ating Panginoon sa Isaw Ama. Yun ay hindi dapat mabago, hindi dapat alisin at kailangang mangyari. Kaya yun nangyayari dito, mga kapatid, sa inyong maliit na lingkod dahil huling sugo nga eh. Kaya nangyayari dito ang lahat ng mga nakasulat, nahula ng aklat na ito, mga kapatid. Siya nawa. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan sa aklat na ito, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Kaya kung kayo ay nagbabasa nitong aklat na ito, aklat ng hula na ito, at yung mga nangyayari sa buhay ninyo ay pawang nakasulat dito sa aklat na ito, ay huwag kayong magdalawang isip, mga kapatid, lumapit kayo dito. Dahil pinapahanap ng aking ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na aking Panginoon ng mga Panginoon at aking Hari ng mga Hari. Pinapahanap niya sa akin kung nasaan pa ang iba kong mga kapatid. Siya nawa. Ang pangako niya, yung kapatid mo, pag narinig nila ang iyong boses, susunod sila sa iyo. Kaya wala tayong hinto, mga kapatid, sa pagsasalita, pagbibigay ng mensahe sa sanglibutan para marinig ng aking mga tunay na kapatid yung aking tinig at malaman nila kung saan ako naroon. At sila ay sabi ng ating ama ay lalapit, susunod sa iyo yung iyong tunay na mga kapatid. Kaya pala merong mga kapatid na lumalapit dito, kapatid sa ina sa lupa, parehas yung apelyido, magkaiba naman yung spelling. Yung isa ng pagkakamali, isang patunay na yun na napakasimpleng patunay, hindi talaga tunay na magkakapatid. Isa ang inyong ina, ang iyong magulang na lalaki, magkaiba yung apelyido. Yun, ay kuwan na yun eh.
sila mismo yung gumawa eh. Pinahintulutan na nila magkagano. Ngayon, ang isang napakalaking patunay diyan na kayo nga ay magkapatid, ang pinakamalaki mga kapatid, ay yung pagsunod sa utos ng ating Ama. Yun yung pinakamalaking patunay. Kung nakikilala mo ang ating Ama, sumusunod ka dapat sa akin. Siya na nga. Ngayon, kung hindi mo sinusunod siya, hindi mo siya kilala. At nakikilala mo rin ang anak ng Ama. Ikaw ay anak din ng Ama, kapatid mo siya. At kung kapatid mo siya, dadamayan mo siya sa hirap at ginhawa. Mga kapatid. Yun yung tunay ng magkapatid. Hindi yung pag may pera ka, hindi mo siya kilala. Pag wala kang pera, lalapit-lapit ka sa kanya. Ganun yung hindi tunay ng magkapatid. Pag may pera lang, palapit-lapit. Pag may pera ka lang, palapit-lapit. Sa iyo kapatid mo, pag wala na, iwan ka na. Pag nagugutom siya, lalapit sa'yo. Pag busog na siya, alis na. Ganun yung ano. Yun yung mga nangyayari na hindi dapat. Bakit nangyayari? Pinapahintulutan kasi ng gobyerno. Dapat ang gobyerno natin ay sumusunod sa utos ng ating Ama para hindi mangyari yun. Inuutosan ng ating Ama, mga kapatid. Yung kanyang kautusan ay ibinigay niya sa mga namumuno, unang-una sa mga magulang, at sa lahat ng mga namumuno. Kaya hindi ka dapat mamuno sana. Hindi ka dapat mamuno kung hindi mo alam ang utos ng ating Ama. Dahil pag namumuno ka at hindi mo alam ang utos ng ating Ama, puro pagkakamali, puro kasalanan ang masusunod, mga kapatid. Huwag kang mamumuno, pakiusap ko sa iyo kung may planong mamuno sa isang bayan o sa isang barangay, kung hindi mo alam ang utos ng ating Ama ngayong panahon ito, dito sa huling araw na ito. Kaya kung may plano ka, kapatid, na mamuno sa barangay man, sa anong grupo na gusto mong itayo, huwag ka na lang mangangahas pag hindi mo alam ang utos ng ating Ama. Dahil wala kang may apply na mabuti kung hindi mo alam ang utos ng ating Ama. Kagaya na banggit natin kanina, iisa lang ang mabuti, ang mga utos ng ating Ama. Pag hindi mo alam yun, wala kang may tuturong mabuti. Kaya ito mga kapatid, ito yung mga isang mga palatandaan. Hindi lang isang palatandaan, kundi mga palatandaan, ibig sabihin marami. Na makikilala natin yung pinili ng ating Panginoong si Isaw. Yun yung pinakamalaki, yung galit yung isang libutan sa kanila. Hindi naman lingid sa ating kaalaman ngayon. Kahit tayo ay parang medyo na-addict sa social media. Sa social media, sa Facebook na yan, YouTube na yan, scroll ba ang tawag doon pag nanonood ka ng ano? Scroll? Scroll. Kung nagaganon ka, lahat makikita mo dyan eh. Balita, tapos yung mga kantahan, katatawanan, lahat makikita mo dyan eh. At kung may gusto kang hanapin, naaalamin kung mayroong ganun, ganito, punta ka dun sa research. Research ang tawag doon. Research mo, malalaman mo kung ano doon, yung hinahanap. Kahit patungkol sa kaloob-looban ng makina na pyesa ng makina, makikita mo doon mga kapatid. Walang ang kwan eh. Walang mahirap hanaping pyesa ng makina eh. Pag napunta, pag may cellphone tayo, mga cellphone tayo. Mga touchscreen na yan. Mga video na, may mga video na, may camera.
Wala nang natatagong ano dyan. Wala nang nalilihim dyan. Lahat hayag. O, sabi yung mga kalasuan na sa gawain lang ng mag-asawa. Sabi nila, bawal yan. Hanggang ngayon, nandiyan. Kung ito ay marunong lang maghanap, dapat sana huwag matagpuan yun ng mga hindi pa dapat makatagpo nun, mga kabataan. Maraming ano dyan. Ang problema, mas magaling yung kabataan niya kaysa sa may edad na, mas magaling mag-cellphone. Baka papanood din nila yung mga yun. Pakikita nila lahat. Nasasabi kong lahat na. Dahil may cellphone ako kapatid. Ayan. May cellphone din ako. Kaya alam ko yung mga laman ng cellphone. At ang isa na napakahalagang laman ng cellphone ngayon, social media, ay itong mensahe na nagmumula dito sa programang ito, mga kapatid. Salamat. Ito yung sa malaking tip na may bibigay ko sa inyo, mga nakikinig sa programang ito ng ating anak. Ito ang pinakamagandang laman ng cellphone. Ito programang ito. Dahil ito yung naglalaman ng kung ano yung dapat natin gawin upang tayo maging mabuting tao sa ating kapwa. Upang tayo maging mabuting anak sa mga magulang. Lalong-lalo na tayo maging mabuting tao na nilikha sa paningin ng lumikha sa atin, ng ating Panginoon Isaw. Malalaman natin ang lahat ng gawain na karapat dapat. Lahat ng mga pagkain na dapat kainin. Lahat din ng mga bagay na hindi dapat. Mga pagkain na hindi dapat, nandito lahat ng mga bagay. At kaya nga ito ngayon, mapaunawan natin sa lahat. At binibigyan na naman natin ng daan itong salita ng ating Ama. Huwag natin itong sarahan. Ipakawalan na naman natin ngayon yung mga itinago. At hindi pinasok ng ating Ama sa isipan ng mga nauna sa atin na nagsipag kunwari nagtuturo. Karamihan kasi sa atin mga ordinaryong mamamayan, makarinig lang yung pangalang binabanggit na Panginoon o Diyos o Ama. Abay, video pa na sila doon, baw na sila doon. Yung iba nga ay nagagalit pa pag nagagamit yung pangalang Diyos sa mga kalukuhan. Sabihin nila, dinadamay mo ba ang Diyos diyan? Hindi masama na idamay palagi ang pangalang Diyos, ang salitang Panginoon. Kung yun ay nasa pagtuturo. Pero kung sa mga pagbibiro lang, mga expression lang, ay pinagbabawal yung mga ating hindi dapat yan. Pero kung pagtuturo at papatutuo o pangangako, pwede nating idawit doon yung pangalang Diyos, Panginoon, pwede idawit doon. Dahil kailangan natin yun, gabay natin yun sa araw-araw. Huwag natin kakalimutan. Lalong-lalo na kanyang mga utos. Huwag lang yung pangalang Diyos, pangalang Ama, pangalang Panginoon. Huwag lang yun. Kailangan ang pinakamalaking rekado yung pagsunod, mga kapatid. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi niya, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kanya ng langit. Kundi yung mga tumutupad lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Diba? Hindi lang yung pagbanggit. Kailangan talaga yung pagtupad para makapasok ka sa kaharian ng langit. Dahil marami ang nag-aakala at naniniwala na sa langit nandun yung kapayapaan. Walang kaguluhan sa langit. Maraming naniniwala ng gano'n. At yun ay totoo.
marami yung naniniwala. Pero pambihira ang naghahangad na makapunta doon sa kanila pinaniniwalaan mo. Dahil kung hinahangad mo na ikaw ay makarating doon, pipilitin mo na sundin ang 10 utos. Siya nawa. Dahil nga walang sumusunod, ngayon pa lang may sumusunod mga kapatid, ilan lang, kayang-kayang bilangin ng mga bata. Ay, pa lang kami mga kapatid. Wala pa ata kami 30. Ang 29 lang din. 29 pa lang kami mga kapatid. Pati mga bata na yun. No? Gaano ka. Pero hindi ito palaging ganito dahil kailangang matupad yung nakasulat sa Apokalipsis na 144,000 ito mga kapatid. Siya nawa. Matutupad yan ang hindi lang natin matyak dito sa huling araw kung anong taon, anong buwan yan magaganap. Baka sabi nga yan, sa isang iglap, sa isang kisap ng mata, ganyan. Tayo ay babaguhin, baka biglang ganun. Kaya itong mensahe ay sa pagkaalam ko lang, marami ang naniniwala nito dahil marami nakikinig ng kahit hindi lang. Tuwing nag-upload kami, may ilang daan din yung mga nanonood. Sa kanila ay mayroong naka-steady. Naniniwala. Na alam kong hanggang ngayon ay inuobserbahan pa rin ito. Baka sila ay sumusunod din. Baka pagdating din ng alas 9, nananalangin din at na humaharap din kaya alam ipanalangin na hindi pa naibigay sa kanila. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw ay nananalangin na rin alas 9, alas 6, umaga man yan o gabi, may kailangan kang malaman na panalangin dahil ang mga tao, mga kapatid, ay hindi pa naiibigay sa kanila ang panalangin na nararapat. Nagbabasa kayo ng Biblia, nakasulat yan. Ang tao ay hindi marunong manalangin ng nararapat. Ngayon kung matuto ng panalangin na nararapat, magdiretso kang komunikasyon dito. Mag-connect ka. Hanapin mo, diyan sa programang ito, sa vlog namin, may mga cellphone number yan. Kahit sino dyan na pwede niyong tawagan kung kayo interesado dun sa panalangin na nararapat. Mapapadala namin sa inyo. Basta mag-update kayo palagi. Huwag kayong magsawa. Pagtiyagaan nyo, magtiis lang mga kapatid. Dahil yan din ay may pangako ng ating Ama dyan sa pagtupad. Utos ng ating Ama na may kasamang pagtitiis. Sabi ng ating Ama sa banal na kasulatan, ang magtiis hanggang wakas, yun lang maliligtas. Siya nawa. Sa pamamagitan ng pagsunod, hindi yung pagtitiis sa paggawa ng kalukuhan, o gano'n. Sa paggawa ng mabuti, ng 10 utos, mga kapatid. Yun ang kailangan natin pagtiisan, pagtiyagaan. Dahil magagawa natin yun sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Magagawa natin tuloy-tuloy yun, basta wag tayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Diretso lang. Kung ano yung utos, yun lang. Yun yung paraan ng pagtitiis. Huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Siya nawa. Ito na mga kapatid. Ituloy na natin. Yung isa nga, nasabi nga ay galit kong sanglibutan. Yung isang patunay. Marami yung galit dito. Lalong-lalo na nung una, pinuputakti kami ng mga mensahe dito dahil bawat pumapasok dito, mga kapatid, na mayroong larawan o Diyos-Diyosan, rebulto, mga ginawa ng kamay ng tao. Lahat ng pumapasok dito na mayroong ganun, sinusurrender dito nila at sinusunog. Sinusunog namin. Ako nagsusunog dahil sinunutos sa atin ng ating Ama na susunugin ng mga larawang inanyuan. Utos yan mga kapatid, kailangan sundin. Dahil pag ang Ama nang nag-utos, ay matakot na tayo dahil nilikha lang niya tayo eh. Hindi sana tayo dapat sumuway eh. Sunod ka agad pag ganun.
Pag ibinigay niya sa iyong harapan mo yung gawain ay pinag-uutos niya, gawin mo kaagad. Huwag ka mag-alinlangan, huwag ka matakot. Kaya dinala niya yung mga rebulto nung isang pumasok dito. Dinala niya dito sa harapan namin. Kagaya nga nabanggit natin, yung isang gawain, pag dinala ng Ama sa harapan mo, gawin mo. Sabi ng ating Ama, sunugin, larawan. Mga Diyos-Diyos, rebulto, binubog, ginawa ng kami ng tao. Kaya sinusunog natin yung mga nagsusurinder dito ng rebulto. Nulit ko mga kapatid, hindi ako nakikialam mo nanununog ng rebulto ng may rebulto dyan. Yung nagsusurinder lang ng rebulto dito ang ating sinusunog mga kapatid. Hindi tayo umaakit ng bahay-bahay dyan o mga simbahan dyan na nanununog. Masamang gawain yun mga kapatid. Yung mga voluntary lang na pumapasok dito. Lalo yung nananatili. Nandun, nakakarating sa kanila yung pangako. Huwag lang silang babalik sa kanilang iniwan ng mga minanang kaugalian sa kanilang mga ninuno at magulang. Dahil dito mga kapatid, magiging bagong tao ka rito eh. Mawawala yung mga kinagis na mong paniniwala. Ang pangako yun mga kapatid. Yung mga minana natin sa mga ating mga ninunong magulang, mawawala yun dito pag pumasok ka dito. Dahil dito lahat ay nagiging bago. Mga gawain, kilos. Pagsasalita, kahit pagmumura, napakabawal. Yun ay expression na eh, ng taga-sanglibutan, mga pagmumura. Kaya maraming galit dito, hindi naniniwala dahil sa pagkain lang, maraming mawawala sa iyo na kainin eh. Hindi naman mawawala na maalis. Andiyan pa rin sa paningin mo, kaya lang hindi na dapat kainin. Kaya maraming galit dito dahil may araw na hindi kami nagtatrabaho. Araw ng pamamahinga. May ganun kami. Yan nga, yung oras. Sabi nga nila ay gold. Ginto daw yung oras. Lalo pa yung araw ay ilang oras ang dala-dala ng isang araw, mga kapatid. Kung pagkaalam ko, parang 24 oras ata eh. Sabi nila, time is gold. Ilang gold ang mawawala sa'yo kapag hindi ka kumilos ng isang araw, ay yung isang maliit lang na gold, napakahalaga ng gold. Ay yung isang oras na gold, gano'ng kalaki yun. 24 oras nga doon, gold. Diba? Kaya manghihinayang eh, hindi ka makapagtiyaga eh. Diba? Kung ikaw ay taga-sanglibutan, pero kung ikaw ay taga-langit, anak ka ng ating Ama na nasa langit, ay magtatiyaga. Dahil anak ka nga. Ay nagtitiyaga lang sa piling ng Ama ay ang anak. Hindi nagtatiyaga sa piling ng Ama ang hindi anak, mga kapatid. Iniwala kayo doon. Sinawa. Ang nagtitiis sa piling ng Ama ay yung tunay na anak. Ito na. Ito na tayo. Ito yung una nating babasahin. Andun sa aklat ng Juan 15, 14, 16, 18 hanggang 21. Mahaba-haba ata tayo. Ito yung mga palatandaan. Tandaan mabuti mga kapatid. Palatandaan ang ating dapat malaman ngayon kung sino ang pinili, hinirang o kinalugdan ng ating Ama. Yun yung mga palatandaan ating aalamin ngayon. Unang basahin natin yung aklat ni Juan 15, 14 hanggang 21. Juan, hanapin natin mga kapatid sa banal na kasulatan. Juan 15. Ito yung mga patunay. 15, 14. Check natin. Hanggang sa 21. Ayan. Nakuha na natin.
Simulan na natin basahin mga kapatid. O baka naman wala pa kayong ballpen dyan o papel sa inyong harapan na yan ay isang importante kapag kayo ay nakikinig sa programang ito mga kapatid. Kailangan mayroon kang papel at ballpen na listahan kung ano yung mga versikulo, kapitulo ng Biblia na ating binabanggit. Dahil yan ang nagsisilbing patutuo sa lahat ng ating mga sinasabi. Kagaya nito, Juan 15, 14 hanggang 21 na ating babasahin na siyang patunay. Patutuo o ebidensya na may mga pinili, may mga hinirang at kinalugdan ng ating Panginoon si Isa o Ama. Yan, simulan na natin 14 hanggang 21 ito. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Tingnan nyo, tayo pala ituturing pa niyang kaibigan. Kung gawin natin yung mga bagay na pinag-uutos sa atin, hindi natatatawagin alipin. Sa 15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo hiniram, ngunit kayo'y hiniram ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Tuloy natin. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo upang kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastasin na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kita niyo yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga sinugo, ay pinaalalahanan. Kung kayo kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastas. Ibig sabihin, ay unawain ninyo, nauunawa ninyo, na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kaya lahat ng nagagalit sa mga sinugo o hinirang ng ating Panginoong si Isa, ay sa ating Panginoon nagagalit, hindi direktang sa atin. Dahil nagagalit ang sanglibutan sa sinugo, dahil sa utos na ginaganap ng mga sinugo. Galit ang sanglibutan sa utos ng Ama. Ano yung mga ginagawa ng taga-sanglibutan, mga kapatid? Unang-una, pagdadaya, pangangalunya, pakikiapin, pagnanakaw, mga pagpatay, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, na pawang ipinagbabawal ng ating Ama. Ay dito bawal din sa atin yun eh. Kaya lahat ng tumutupad ng utos ng ating Ama, galit ang sanglibutan. Kaya sinasabi nga dito sa 17, 18, kung kayo kinapuputan ng sanglibutan, ay inyong talastasin na ako muna ang kinapuutan bago kayo. Kaya pinangakuan niya yung kanyang mga hinirang, kanyang mga sinugo. Lahat ng magagalit sa inyo, mapapahiya. Pag kinalaban tayo ng sanglibutan, tayo mga sinugo ng ating Ama, ang kinalaban nila ay ang lumikha sa sanglibutan na lumalang sa sanglibutan na kanilang tinatahanan. Hindi na sila nahiya. Nagagalit sila. Silang mga taga-sanglibutan, nagagalit sila
sa sinugo ng lumikha ng sanglibutan, na yung sanglibutan ngayon, yun yung kanilang tinatahanan. Naunawaan niyo mga kapatid. Siya nawa. Siya nawa. Diba? Napakalaking pagkakamali pag ganun ang ginagawa natin sa mga sinugo ng ating ama. Kung magagalit tayo sa kanila dahil mabuti ang kanilang ginagawa, dahil sumusunod sila sa utos ng ating ama, dahil ang pinakamabuti nga yung utos hindi sila pumapatay, hindi sila nagnanakaw, hindi sila nagdadaya, hindi sila nagsisinungaling. Siya nawa. Ba't tayo nagagalit doon? Yung mga taong gano'n. Eh, sinugo pala ng ama. Hinirang pala niya yung mga gano'n. Ayan. Sa 19 na ba tayo? Siya nawa. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit, sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya't napupuot sa inyo ng sanglibutan. Hinirang. Ang kinakausap niya yung mga sumusunod at nakikinig sa kanya. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinutupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang sa akin ay nagsugo. Yan yung darating kasi yung mga taon o buwan, araw, na yung sanglibutan ay talagang ipipix nila yung galit nila dito. Dahil nga sa pangalan ng ating Panginoon. Tatawagin nila kaming Antikristo. Dahil sabi nga nakasulat sa Biblia, may darating daw ng mga Antikristo. Pero yung turo na yun ay turo nila Pablo, nila Pedro. Eh sila Pedro, sila Pablo, sila Juan ay marami. 12 niya pinagsabihan ng ating Panginoong si Isa na lahi ng mga wala ata kayong boses. Lahi ng mga mapangalunya at mga makasalanan. Yun yung 12 alagad. Sinabihan na nga ng ba't pa tayo magpipix doon sa mga salita niya? Ba't pa tayo magpipix doon? Ang hanapin natin kung ano yung mga salita ng ating Panginoong si Isa dito na kanyang binanggit. Sabi niya, huwag sabihin kanino man na ako ang Kristo. Siya nawa. Diba? Yan. Panoorin niyo sa mga dumaang vlog natin. Huwag sabihin kanino man na ako ang Kristo. Ay ang pinangaral nila Pedro, Kristo. Nila Pablo, Kristo. Samantala sinabihan sila na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Dahil maraming daw magsisidating sa sanglibutan ng mga bulaan Kristo na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yung mga magsasabi na ang ating Panginoon ay siyang Kristo, ay yun yung magliligaw sa marami. Hindi ba malinaw yun mga kapatid? Wala, huwag na natin talakayin yan. Sundan nyo na lang, hanapin nyo doon sa mga naunang vlog, nandun nyo. Kaya tatawagin nila kami na Antikristo dahil hindi Kristo ang sinasamba natin dito. Ang sinasamba natin dito ay ang Panginoong si Isa. Siya nawa. Kaya tawag, kung ako lang ang masusunod at magbibinyag na dapat itawag sa amin ay Isayano mga kapatid, hindi
Kristiyano. Dahil ang ating Panginoon ay isa. Nakasulat sa Zacarias 14:9 at nandun sa Roma 5:17 mga kapatid. Siya nawa. At doon sa Apokalipsis 3:12, yan. Kung kayo may bulto at papel, yun yung kahulugan din mga kapatid. Kaya nga dito sinasabi ko sa inyo, ang may pakinig ay makinig. Pag narinig ninyo ang boses na ito, huwag na ninyo pagmatigasin ang inyong puso mga kapatid. Huwag na ninyong pagmatigasin. Ako ang sinugo ng ating Ama dito sa huling araw na dapat pakinggan. Pag hindi pa kayo nakinig dito, ang kasunod ng pagsuway ay kaparusahan na mga kapatid. Hindi na ito kagaya nung una na mahaba pang taon ang darating. Ito wala na. Huling araw na ito, wala nang natitira mga kapatid. Baka sabihin, ay sinabi rin niya ni Kibuni at niya nasa kulungan. Alam niyo mga kapatid, kapag sinugo ka ng ating Ama, sinatay kong inuulit-ulit, lahat ng kukontra sa iyo, lahat ng magagalit sa iyo, mapapahiya mga kapatid. Kawawa lang ang kukontra sa iyo kapag ikaw ay huling sugo. Mapapahiya sila. Sabi ng ating Ama, ako dito sa langit ay tatawa. Tatawanan niya yung kumukontra dito sa mga ipinag-uutos nito ng ating Panginoong si Isa o Ama. Kaya kami nga dito takot kami kumontra. Sunod lang kami ng sunod mga kapatid. Dahil wala kami karapatan na kumontra kahit sino. Dahil nilikha lamang tayong lahat. Wala tayong karapatan sumunod. Dahil may kaparusahan na ngayon. Tingnan nyo yung sanglibutan nangyayari ngayon. Diba? Gera dito, gera dito. Dito naman sa bansa natin, Pilipinas, mga abogado na tinitingala ng karamihan na dapat ay sila yung nagtuturo ng lahat ng ikabubuti dahil sila nakakaalam ng mga batas. Sa kanila lang ibinigay ang makaalam ng tunay at kabuuan ng batas sa mga abogado, sa mga dukha. At hindi mga nakapag-aral, tapos sila sa kaalaman sa batas. Kaya maraming nagkakasala mga kapatid dahil yung batas ay naroon lang sa mga abogado. Dapat yan, pag marunong na bumasa yung mga bata, yung mga batas na yan ng gobyerno, batas ng isang bansa, kagaya ng bansa natin, dapat pag marunong na bumasa yung isang bata, alam na sana yung batas na yun, para huwag nang magkasala. Dahil pag alam mo ang batas, alam mo ang patakaran ng ating Ama, at ginawa mo pa, o kaya batas ng bansa, pag ginawa mo pa, automatic na yan, kulong ka na. Kaya kailangan pag marunong nang bumasa isang bata, sana, ganun yung mangyari. Tinatag na sa kanila yung batas ng tao. Para habang lumalaki, alam nila kung ano yung dapat gawin. Tama ba ako doon mga kapatid? Siya nawa. Para kakaunti yung magkasala. Yung magkakasala lang talaga, yung hindi talaga tinutupad yung batas dahil simula nung matutong magbasa, pinaalam na yung batas eh. Paano ka bang magkakasala nun? Ay napakamapanghipagsit kang tao kapag simula nung matuto kang magbasa, alam mo na yung batas, tapos magkaedad ka, susuwayin mo yung batas. Wala nang paglilitis na mangyayari doon mga kapatid. Hindi na mangangailangan ng libo-libong abogado. Dahil lahat nalalaman yung batas. Ang problema mga kapatid na nakakalungkot. Yung batas ay para lang sa mga may pera. Ibibigay lang yung patakaran o kaalaman sa batas. Kung may pera ka, ibabahagi sa'yo kung anong patakaran ng gobyerno. Kapag may pera ka, mag-aaral ka ng pagkaabuga kung may pera ka. Diba? Doon mo lang malalaman yung batas mga kapatid. Kapag abogado ka na. Diba? Nakakalungkot yun mga kapatid. Paano hindi nag-aaral ng abogado? Kagaya ngayon, may mga high school, nag-graduate ng high school, ay mga nakakagawa ng pagkakasala.
Eh paano? Hindi alam yung batas eh. Hindi naman tinuturo sa eskwelahan. Kailangan mo nang mag-aral ka ng kung ano-anong trabaho para magkaroon ka ng pera, para makapag-aral ka maging abogado, para malaman mo yung batas ng tao. Diba? Yun yung isang sakit na malala sa sanglibutan. Saka mo lang malalaman yung batas pag abogado ka na. Pero ang batas ng ating Ama, mga kapatid, wala ditong pinipili. Basta marunong kang bumasa, magbasa ka ng banal na kasulatan, malalaman mo ang kabuuan ng batas ng ating Ama, mga kapatid. Siya nawa. Hindi kagaya ng batas ng tao. Na mangailangan ka ng pera. Mangailangan ka din itong pera. Magkano lang ang aklat na ito, mga kapatid? Magkano lang do? Kita mo lang sa loob ng maghapon, may baka kabili ka na. Malalaman mo na yung batas ng yun yung dapat natin number 1 na alamin, mga kapatid. Kahit magkasala ka sa batas ng tao, basta wag sa batas ng dahil ang batas ng tao maraming mali. Napakarami. Yun na lang bibigyan ka ng warrant of arrest. Siyempre magugulat ka kung wala kang ginawa kasalanan. Eh saan makakaagad eh, sila yung batas eh. Ay lilitisin ka. Habang linilitis ka, nakakulong ka. Hanggang tinatapos yung hiring-hiring niya, nakakulong ka. Ilang taong kang makulong, saka lang mapapatunayan na wala kang kasalanan, saka lang palalayan. Dapat doon, pag napatunayan may kasalanan, doon pala siya may kukulong, mga kapatid. Hindi yung kasalukuyan ka palang iniimbestigahan, kulong ka na. Kapag hinanakit yung ganyan. Nangyayari kasi yan dahil yung mga pinuno natin hindi rin naman sumusunod sa utos ng ating Ama. Hindi nila alam yung utos ng ating Ama. Alalahanin natin ating Panginoong Sisa. Sabi nga niya, sumunod kayo sa akin. Ika niya. Ang sumusunod sa akin, kailanman na hindi maliligaw. Tingnan niyo yung isang halimbawa na nangyari sa kanya, na tinanggap niya. Anong araw siyang hinuli? Biyernes. O, di ba? Biyernes. O, Biyernes na, Huwebes. Huwebes ng gabi. Tapos kinabukasan, Biyernes. O, maghapon ng Biyernes na yan, pinarusahan siya. Madaling hating gabi ng Biyernes, pinatay. Mag-aalas 12 na ng Biyernes nga, inilibing. Sabado, nakalibing na yan, Sabado. Nung linggo, nabuhay ulit. Kaya pinatay siya sa simula ng Biyernes Sabado. Biyernes, Sabado, linggo, nabuhay ulit. Binuhay ulit ng ating. Tingnan, gaano kabilis yung batas nun. Nangyari. 2 araw lang, tapos. Yun sana ang pag-aralan ng batas ng ating gobyerno. Diba, sikat na sikat yan. Sa buong mundo. Yung kaso na yan. Walang hindi nakakaalam yan. Eh, bakit hindi natutupad yung salitang sumunod kayo sa akin, kailan hindi kayo maliligaw? Dapat sinunod natin yun eh. Yung patakaran na yun. 2, 3 araw lang, tapos na. Diba, ganun kabilis. Wala, hindi siya nakulong eh. Hinatulan siya. Alam ng buong mundo, wala siyang kasalanan. Yun ngayon ang natutupad. Yung mga walang kasalanan. Karamihan. Diba? At ako may isang patunay diyan. Dahil sabi ng ating Ama, ang dapat parusahan, yung parihas gumawa ng kasalanan. Alam niyo yung isang, yung dalawa na nagkasala, yung nagpakalunya at nangalunya, parehas silang may kasalanan doon. Naniniwala ba kayo doon? Siya nawa. Yung nagpakalunya at nangalunya, alam niyo, dito sabihin. Yung nagbukas at nagpapasok at pumasok
Yung nagbukas at nagpapasok, isa eh. At yung pumasok din, ayun yung ikalawa, yun yung kasama. Bakit mo binagbuksan? Bakit mo pinapasok? Siyempre, may kasalanan. Yung nagpapasok. Alam niya, ibig ko sabihin. Ba't mo binuksan at yung pinapasok? Eh, bawal pumasok. Kaya may kasalanan yung pumasok, may kasalanan din yung nagbukas at nagpapasok. Kuha niyo mga kapatid. Kaya yung nangalun niya at nagpakalun niya, parehas ang parusa niyan sa mata ng ating ama, mga kapatid. Magmatanda man yan o bata, dahil sa ating ama wala siyang pinipili. Alam niyo ba yon mga kapatid ko na may mga katungkulan na nakikinig dito? Ang ating ama wala siyang pinipili, bata man o matanda, babae man o lalaki, maitim ka man o maputi ka, yan nagkasala. Kasama ka sa maparurusahan pag nagkasala ka na. Yung sa batas ng tao, nako, masalo mo. Kaya lahat ng yan mga kapatid, huwag kayong mabahala, malapit nang mawala yung patakarang yan. Kasi nasabi ng ating ama, binabago kong lahat ng mga bagay. Ituloy natin. Ituloy natin itong yung mga palatandaan na ito. Yung binasa nga natin kanina, na yung mga galit sa sanglibutan, sila yung mga pinili at hinirang, kinalugdan ng ating ama, na nabasa natin sa Juan 15, 14 hanggang 21. Dito naman tayo sa unang Korinto, Uno, 10. Tingnan natin, unang Korinto 1, 10, 19 hanggang 29. Mahaba ito. Ilang oras na tayo? 1 hour. Nako, mga kapatid. Medyo masarap kasi yung tinapay na galing sa langit. Kaya pag ganito na na tayo. Hindi natin na yung oras. Bilisan lang natin ito. Mga kapatid, bilisan na lang natin. Huwag na tayong dumako sa kung ano-anong mga karagdagan. Para mabuo natin agad. Pero sana mga kapatid, samantayin nakarating na sana itong ating mga mensahe, sana kayo marunong napulot at natanda ang aral na mula sa ating Panginoon sa Ama. Yung unang Korinto na ating binabanggit, 10, 19 hanggang 29. 19 hanggang 29. Uno, 10. Wala. 10. Ay! Uno, 10 hanggang, ayan, mahaba. Tuloy-tuloy natin. Basta tandaan nyo mga kapatid, ang target dito ay malaman natin kung ano yung mga bagay na kinalugdan, pinili, at hinirang ng ating ama. Tandaan natin yung tatlong bagay na yun. Pinili, kinalugdan, at hinirang. Tandaan natin. Iyon yung ating dapat matutunan ngayon at pakatandaan. Basahin natin yung unang Korinto 1:10. Abot tayo ng 29. Mahaba-haba. Basahin na natin. Isang oras na tayo, mga kapatid. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong si Jesus. Tingnan mo yung ating Panginoong si Jesus pala, may pangalan. Jesus na nga yung pangalan niya, pero may pangalan pa siya. Alam niyo ba ito? Ibig sabihin nito? Ang ating Panginoong si Jesus ay may pangalan. Tandaan niyo yan. Na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi
kundi kayo'y mga lubos sa isa. Sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang paghatol. Sapagkat itinatalastas sa akin tungkol sa inyo mga kapatid ko ng mga kasangbahay ni Chloe ba? Chloe ba to? Chloe lang? Chloe. Na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawat isa sa inyo ay magsabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Isa, o kay Jesus. Nababahagi baga si Jesus? Ipinako baga sa cross si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Ito ay tanong ito dahil may iba yung naniniwala kay Pablo kasi, iba yung naniniwala kay Cephas, iba yung naniniwala kay Apolos. Samantalang yung mga yun ay pawang sinugo ng ating Panginoon na dapat paniwalaan lamang ay yung mga salita na mula sa ating Panginoon na dala-dala ng kanyang mga sinugo. Hindi yung kumo nagsalita si Pablo na paniniwalaan mo. Yung dalang balita niya na mula sa Panginoon, yun ang ating paniwalaan, huwag yung si Pablo na nagsasalita. Dahil marami siyang sinalita na hindi pinag-uutos ng ating Panginoon. Ayan. Nagpapasalamat ako sa Ama na hindi ko binautismuhan ng sino man sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ninyo man na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estepanas. Maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Sapagkat hindi ako sinugo ni isa ni Jesus upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus. Bakit kasi krus ang binabanggit dito? Ang krus ni Jesus. Kita nyo, bakit pati krus ipinapangaral dito? Wala namang sinabi yung ating Panginoon si Isa na ipangaral pati krus. Diba? Ito yung mga sariling turo ni Pablo. Isulat ito ni Pablo. Sapagkat ang salita ng krus, kita niyo, may salita pa daw yung krus. Turo ba ito na ating Panginoon? Ang salita ng krus. Ang salita ba yung krus? Ay kamangbangan sa kanila. Salita ng krus. Iliniligaw nito yung medyo hindi binigyan ng ating Ama ng malawak na pangunawa. Maliligaw kasi dito. Kaya pala yung iba ay nagpipwintos ng krus dahil ang krus pala ay binabanggit dito, nagsasalita. Na hindi naman itinuro ng ating Panginoon na sabihin at ipangaral ni Pablo ito, hindi niya binanggit. Kung bakit pinagsalita niya dito. Nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos. Kapangyarihan sa atin na nangaliligtas. Alam niyo, yung kaligtasan kasi na binabanggit dito ay hindi naman nila nakamtan. Kaya pag namatay ka kasi, ibig sabihin nagkasala ka sa paningin ng tao. Ayan. Ngayon, pag ikaw ay hindi nagkasala, 3 days lang, buhay ka na. Ngayon, pag ikaw ay namatay na hanggang ngayon ay namatay noon, hanggang ngayon ay patay ka pa rin. At sa panahon ng pagkabuhay na magulya, hindi ka nabuhay, talagang totally na ikaw ay lumangoy sa kasalanang walang kapatawaran, mga kapatid. Sapagkat nasusulat, dito na tayo mga kapatid. Ito yung isang maganda sa mga nabanggit niya na may laman.
simula dito sa 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kita nyo, ito ay medyo mag-iisip pa rito sa salitang ito. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang pagmatuwid? Sa sanglibutang ito, hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Ganyan. Ito yung kagaya ng binanggit ko, na ito yung may laman sa kanyang mga salita. Hindi lahat ng mga binabanggit ng mga sinulat ng mga apostol ay dapat paniwalaan, mga kapatid. Ako ang magpapatunay sa inyo kung ano yung mga sinulat ng mga apostol na dapat paniwalaan. Kaya napakahalaga, kayo ay makinig dito, mga kapatid. O, kita nyo, ginawa ng Ama na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan. Tandaan nyo mabuti. Lahat ng mga karunungan na nagmula sa sanglibutan ay kamangmangan sa paningin ng ating Ama. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Itong salitang ito, mga kapatid, siguro naman napapansin, palagi ko itong napapansin sa mga nagdaang ating mensahe na pinarating ko sa inyo, na ang tinalugdan lang ng ating Ama, ang kanyang mga pinili ay ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sino ngayon? Hanapin nyo, mga kapatid, sino ngayon ang nangangaral na mangmang? Ang turing ng sanglibutan sa nangangaral na ito ay mangmang. Bakit ba tinatawag ang isang tao na isang mangmang ng sanglibutan? Di ba ang sabi nila, pag hindi ka nakapag-aral, mangmang. Yung ang grade 6 ka, nakatapos ka ng grade 6. Kabilang ka sa tinatawag nila. Pero medyo mataas kang uri ng may pagka-illiterate ka na ron. Ang tawag nila, may pagka-illiterate ka. Yung ang high school graduate ka ang tingin nga ng mga mangbabato sa mga tawag ka. Mababa lang ang narating mo pag high school ka. High school ka lang pala hindi ka dapat makipag-usap sa akin. Hindi ka pwede makipagtalo sa akin dahil sa high school ka lang pala. May mga narinig akong ganyan, mga kapatid, na binanggit ng isang senador. Sikat na senador yan. At isa din sikat na artist at senador din yung kaaway niya. Buong mundo nakarinig mo. At yan nakarating din sa aking pangdinig. At ako mismo, nakita ko yung pagbukas ng kanyang bibig nung sinabi niya ito, mga kapatid. At alam ko, yung mga nagbabantay sa mga balita, ay alam ko na alam nyo yan, mga kapatid. Kayong mga nagbabantay sa mga balita. Kaya ko rin nagbabantay, alam nyo kung sino tinutukoy. Ayan. Yung kinalugdan at pinili, pinatutuan ng ating Ama na iligtas, yung nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Kaya sinasabi ko nga, hanapin ninyo kung sino yung nangangaral na mangmang ngayon. Tanong kasalukuyan. Bibigyan ko kayo ng kulok. Nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid, grade 4 lang. Yan, siguro kayong matagal nang nanonood at nakikinig dito, ang pinakamahalaga, ay narinig nyo na ito sa akin. Kagaya kong binabanggit, grade 4 lang po ako. Siya nawa. Pero nakapasok din ako ng first year dahil lang sa lakas din ng dahil palakasan, usong palakasan noon malakas yung amo namin noon dahil din ng mayor dito noon kahit ayaw kong tanggapin, sinabi ng mayor, sige tao ka yan, pwede yan. O di pasok ako, nakapasok din akong
first year, pero 3 buwan lang ata mga kapatid. Pwede pala yung ganun. Pag malakas yung amo mo, kapag major yung amo mo, pwede pala yun. Pero 3 buwan lang ata, makunon dahil yun. Kapos nga eh. Nung butas na yung sapatos ko, wala nang pampalit. Nag-iisang sapatos, mga kapatid. 3 buwan mong ginagamit, nung nabutas na, punit na, wala na kong palit. Ay bawal, kung sa eskwela ka na, papasok ka ng tinilas. O anong gagawin mo? Ay bawal. Palalabasin ka din lang pag di ka nakasapatos. Hindi, huwag ka nang pasok. Ganon, yun nangyari mga kapatid. Kaya hanggang grade 4 lang kapatid ang narating ng inyong lingkod. Nagsasalita sa harap ninyo. Mula pa noong 2017 hanggang ngayon at sa mga susunod na araw at magpasawalang hanggang mga kapatid ay mararanasan nyo kung hindi kayo bibitaw. Yan, nasaan na tayong tapos? Sa 22 na tayo ngayon. Siya nawa. Ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Hirap ang bigkas ng salita. Baguhan ako dito sa ipin ko mga kapatid. Artificial. Iba. Mga Grego daw nagsisihanap ng karunungan. Tanda ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na naman. Sabi ng ating Panginoon ay huwag sabihin kanina na si Kristo. Ngayon to si Pablo binanggit na naman dito yung isang pagsuway. Datapwat ang aming pinangangaral ay ang nung nakasulat, ang direct na babanggitin natin, Kristo. Pero hindi natin ito, tatakpan natin ito, ang ating Panginoong si Isa. Na ipinako sa krus, na napako sa krus. Tingnan nyo, itong salitang ito, napako. Ayan. Si Isa, na napako sa krus. Tingnan nyo. Ang ito ating tutunan ng pansin itong napako sa krus. Di ba malinaw, napako? Ano nasulat? Napako sa krus. Hindi ba mas tamang banggitin dito, ipinako? Siya nawa. Siya nawa. Hindi yung napako lang. Pag napako, ibig sabihin, hindi niya sinasadya. Napako, walang sumadya na siya ay napako. Diba? Ito salita kasi ni Pablo. Ang ating Panginoon daw ay napako. Diba? Dapat ginamit dito pinako. Diba kasi yung napako sa pinako. Kagaya nung pinalo at napalo. Kagaya nung sinaksak at nasaksak. Kagaya nung nabangga at binangga. Di ba magkakaiba yun? Siya nawa. Huwag natin dagdagan pa mga kapatid. Nasa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Kamangmangan pala yung paniniwala sa ating Panginoon si Isa. Sa Hudyo at sa mga Hintil ay katitisuran, kamangmangan ang tawag nila. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Isa ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yung mga hindi tunay na Hudyo at mga hindi tunay na Grego na tinawag lang na maging Hudyo at maging Grego. Sa paningin nila, ang ating Panginoong si Isa ay siya ang karunungan at ang kapangyarihan ng ating Ama. Kagaya, dahil ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hintil. Yun. Kasama kasi itong mga Hintil, Grego, Hudyo, yung pagmumula ng kaligtasan. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay nagmumula dun sa lalabas sa gitna ng mga makasalanan. Yan, yung mga tinatawag na maging Grego, Hudyo. Direkta sabihin ko sa inyo mga kapatid, sa atin ngayon, ay yung mga tinatawag na maging Grego,
mga Hudyo tayo. Kaya ang tawag natin sa ating Panginoong si Isa ay siya ang kapangyarihan at ang karunungan ng ating Ama. Siya nawa. Paano mga kapatid? Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Yan yung pag hindi nag-iisip o kaya nagpapahinga ang ating Panginoong si Jesus. Siyempre pag nagpapahinga ka halos di ka nag-iisip nun dahil na nagpapahinga, pahinga nga yung isip eh. Para pagtulog lang yung iniisip mo. Higit na mas marunong siya kaysa sa tao. Pag siya ay nagpapahinga, yung kamamangan, yung hindi niya pinapagana yung kanyang isip doon. Parang inaantok lang. Higit na marunong yung kaysa sa tao, yung ganong pisto niya. At pag siya ay nanghihina, yung pinakamahinang partes ng kanyang pagtayo ay higit na malakas kaysa sa tao. Ano? Yun yung kahinaan ng Ama yun. Higit na malakas kaysa sa tao. Gano'n mo, gano'n ka pa niya. Kadakilang biyaya yung nasa kanya, sa ating Ama. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Sa 25, sa 26 tayo at tayo abot hanggang 29. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Sino yung mga tinawag, yung mga pinili. Ito na yung palatandaan ng mga pinili at tinawag, mga kapatid, 26 hanggang sa 29. Kaya sinabi dito sapagkat masdan. Masdan, tingnan natin. Kaya ang title nitong ating palatuntunan ngayon, ang ating ang pamagat nito ay ang pinakamalaking palatandaan. At yung palatandaan, yun ay ating makikita lamang kung ating mamasdan. Di ba? Kaya nga sabi dito sa 26 hanggang 29 na, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ito yung mga bahagi ng mga pinili. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Kaya dito nangyayari yung sinasabi niya na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ano ang tinatanaw ng mga tao na mga bagay na mahalaga? Sa ating pagkakaalam, mga kapatid. Magbabanggit ako ng isa na mahalaga na tinatanaw ng mga tao dito sa Militar. Yung aral. Pag may pinag-aralan ka, ay talagang titingalain ka. Tama ba po yun? Siya nawa. Yun yung isang mahalaga. Pero yung binanggit kanina mga kapatid, na sinasabi dito sa 21, na kinalugdan ng Diyos na iligtas ang nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamamahan ng pamamahan. Bakit pa natin tatanawin yung aral na mula sa tao? Ay ang ililigtas lang naman pala ng Ama ay yung nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamamahan ng pamamahan. Bakit pa tayo maniniwala sa aral na mula sa tao? Na sinasabi nila na katalinuhan, karunungan.
ayun palang tunay na kasalimuhan at karunungan mga kapatid. At upang ikaw ay maging kalugod-lugod at hirangin ka ng ating Ama, ikaw ay tawagin at pinipiliin, ay yung ikaw ay maging mapagpakumbaba, mahinahon, mababa ang mga pinili niya. Kung ikaw ay sa tingin ng mga tao ay wala kang halaga. Ano sa 20? Ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Mga kapatid, kung iimbestigahan nyo lang ang buhay, naging pamumuhay ng nagsasalita sa inyong harapan mga kapatid. Kung kayo maging concern lang, baka maiiyak kayo. Maraming pula ang tinanggap ng inyong lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Alam niyo, dahil nga ang pangalan ng tatay ko ay Lot, makarating dito sa Cagayan, ang ginawa lang Lot. Diba? Dinoble nila. Imbis na Lot lang, ginawang Lot. Kung kayo nakakaunawa ng Ilocano, kasi nakakaintindi dyan ng Ilocano mga kapatid, yung salitang Lot ay una-unawa nyo. Pero ibig sabihin, no, sa Tagalog, yung salitang Lot, ibig sabihin, puti, diba? Shanawa. Lusak, kumbaga saan, umurak. Yun, yung sabihin ng Lot. Ngayon, pag kilala nila ang tatay ko dito, ang tawag ay Lot. Pag nakita nila ako, ay anak ako ni Lot. Yung tawag nila sa akin, andyan na yung anak ng puti. Sabi nila, adat tayo putot ni Pita. So, tanggap ko yun mga kapatid. Yun yung mga mga pagpula. Simula pa nung pagkabata. Napakarami ng mga pagpula yung tinanggap ko mga kapatid. At tinanggap ko yun dahil hindi naman ako gumaganti. Kung hindi ko tinanggap yun, di binabato ko sa kanila. Yung tanggap ko dahil hindi ako gumaganti sa kanila. Hanggang sa yun, nagbinata ako, nagkapamilya, kahit nung pamilyado na ako, ganun pa rin, pinagkatawanan ako. Ang muna gaya magbalik sa ating putos ni Pita. Ang muna gaya maggarado ating putos ni Pita. Ang muna magaya. Pero ngayon mga kapatid, dito, itong katayuan ko ngayon, ipinako na ako ng ating Ama sa kanyang utos dahil noong mga panahon nun tinatawag na ako ng ating Ama pero hindi ako sumusunod. 2017 ako sumunod hanggang ngayon. O binago ng ating Ama dahil sabi niya, sumunod ka na ngayon dahil malalaki na yung mga anak mo. Wala ka na may dadahilan. Ayun, sumunod na ako dahil lahat ng ginagawa ko nun, pinaparusahan ko ng ating Ama. Dahil lang talagang papel ko, yung sumunod sa kanyang utos. Wala nang iba. Pinagbigyan lang ako ng ating Ama na hindi ko tutuparin. Noon, year 2019, 1999 pa lang, tinatawag na niya ako. Hinawarningan na ako ng ating Ama noon, 1999. Dahil year 2000 sana, simulan ko pa ito. Simulan ko na ito, 2000, year 2000. Hindi ko nasimulan nga. Dahil nga ngayon, sa kahirapan, nakiusap ako, kinuha ng ating Ama. May anak akong kinuha niya. Marami siyang pinarusa sa akin bago ako tuluyang sumunod. Ayun, nakikita na nila na binago ng ating Ama yung ng kaunti, yung aking pamumuhay. Dahil sabi ko nga, ako ay 3 kahit, isang tuka. Yan, yung buhay ko. Mabuti pa nga yung isang kahit isang tuka eh. Mas mabuti yung kalagayan nila. Ay ako naranasan ko yan sa buhay ko. 3 kahit isang tuka. Grabe. Pero walang reklamo, hindi ko naisipan magnakaw, manggaya, o kung ano-anong kasamaan. Hindi ko naisipan yung gano'n. Kasi trabaho lang. Kung ano yung dyan, trabaho gano'n. Ayun, nabago. Dahil pangako ng ating Ama, sundin mo ako ngayon, bubuksan ko ang pintuan ng langit para sa iyo.
lahat ng kailangan mo sa araw-araw, ibibigay ko sa'yo. Ngayon, pinagsikapan ko. At marami na mga pula at tinanggap ko dyan nung sinunod ko ang utos ng ating yung mga kumpare ko. Dahil hindi nga sinasanay na ako yung nandito lang sa loob ng bahay. Araw-araw yan, tatrabaho. Hindi na ako lumalabas nun. Biblia na lang ang palagi kong ginagamit. Sulat. Yan. Yung mga dingding yan, napuno ko yan ng sulat. Marami pa yung mga wala na. Hindi pa ito. Maraming sulat. Mama. Na para huwag ko makalimutan. Sinusulat ko sa mga dingding. Hanggang sa tinupad ko, yung utos niya at nalaman ko lahat. Tinuro sa akin. Hindi ko nalaman, kundi pinaalam sa akin ng ating ama. Hindi ko ito kusang nalaman. Ayun, unti-unti nga nagbago. At lahat yung mga pula, yung mga tao na pumupula sa akin, wala na. Puri. Pinupuri na niya ngayon. Bali wala pa rin sa akin. Kahit purihin ako ng tao, pulaan ako ng tao, okay lang, walang problema. May kaunting pagbabago lang sa pagpuri kaysa pagpula. Ang hinahanap ko lang mga kapatid, yung ako ay papurihan ng ating ama sa pamamagitan ng pagsunod ko sa kanyang utos. Yun ang hinahangad ko mga kapatid, hindi yung mga papurin mula sa tao. At para purihin, ako ay parangalan din ng ating ama. Pinipilit ko na sundin ang kanyang mga utos kahit ayaw ng isip ko. Dahil sinabi nga niya, kung ang gusto mo ang iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Siya nawa. Kaya ang ginagawa ko na ngayon, yung gusto ng ating ama, yung hindi ko gusto. Ang ginagawa ko ngayon, yung gusto ng ating ama ang ginagawa ko para huwag akong magkasala sa paningin niya. Inuulit ko mga kapatid, at sabi sa akin ng ating ama, kung kagustuhan mo ang iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Kagustuhin niyo ako dyan mga kapatid, sa salitang niya. Para huwag tayong magkasala, yung gusto ng ating ama ang ating gawin. Malinaw ba yung mga kapatid? Siya nawa. Yung panghuli mga kapatid, ando sa 29. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng ama. Yung lahat ng mga bababa ang pinili ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan, may dalawa pa tayong dapat basahin at tig-isang ano ito? Tig-isang page. Santiago 2.5. Bilihan lang natin. Santiago 2.5. Bahagi pa rin ito mga kapatid nung mga palatandaan. Ang mga pinili at kinalulugdan ng ating Panginoon si Isa o Ama. Santiago 2.5. Yan, basahin ko na. Kahit hindi nyo pa narating, habulin nyo na lang. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha? Ayan. Napakadukha ko mga kapatid. Kaya nung binabanggit ko sa inyo, 3 kahig, 1 dukha nga eh. Ulitin natin, Santiago 2.5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ganyan mga kapatid, yung dukha, kaya napakalaki ang pag-asa mga kapatid kung tayo ay matiisin, mapagpakumbaba na tayo ay pinupulaan sa kabila ng paggawa natin ng mabuti. Pupulaan tayo sa kabila ng ating pagpapakumbaba mga kapatid. Lalo na yung ating kadukhaan. Pupulaan tayo dahil sobrang hirap ng ating buhay. Magsikap lang tayo sa araw-araw kung ano yung mga trabaho, anak buhay, may bigay sa atin ng ating ama sa ating harapan. Gawin natin basta ayon sa kanyang kalooban mga kapatid. Ayan, at dito pa, mayroon pa doon sa unang Korinto, ay tapos na ito mga kapatid. 21? Natapos na ba natin? Diba tapos na? Yung uno, by unang Korinto, 21. Yun yung
Yun yung pinalugdan. Ayun, pinalugdan na Ama na iligtas ang nagsampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Siya nawa. Ayan na mga kapatid, kailangan lang tandaan natin mabuti itong mga mensahe na ito. Para huwag tayong maligaw. Huwag tayong mailigaw ni Numan. Magpaakay tayo sa mga salita at utos ng ating Panginoong si Isaw. Dahil mga salitang ito mga kapatid, hindi ito mawawala. Ito'y nananatili, magpasawalang hanggan. Kaya kung ito'y palaging nasa atin, itong mga salitang ito na nananatili na hindi mababago. Ibig sabihin nananatili, hindi mawawala. Walang kamatayan itong mga salitang ito. At pag ito'y nanatili sa atin itong mga bagay na nananatili rin, walang hanggan at walang kamatayan, tayo rin ay makakarating sa pangako ng ating Ama na walang hanggan. Nung walang hanggang buhay, mga kapatid. Siya nawa. Buhay na walang hanggan. Yun yung dakilang pangako ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ayan mga kapatid, at sa pamamagitan ng mga salitang ito na inyong narinig mula sa Ama, sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang pangalan na anak ng si Isa, na ating Panginoon at ating mga hari, ay tayo pagsamantalang muli na maghihiwa-hiwalay. At sa susunod na ganito rin araw at oras, nakalimutan kong banggitin mga kapatid, ngayon pala ay buwan ng June, pizza 21 tayo ngayon ng taong 2025. At muli mga kapatid, sa lahat na mga nakinig ng mga liit na programang ito ng ating Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, ng Panginoon sa ating hari ay subukin na ang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Pakinggan nyo na lang mga kapatid yung patutuo dahil yan ay kinakailangan. Pakinggan yung mabuti. Dahil napakahalaga, palagi kong inuulit ang makinig sa programang ito. Yan, mga kapatid, pakinggan ang patutuo. Taas natin ating tanong kamay. Sabay-sabay tayong magpapatotoo. Ang may Ang walang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mahang pagkakaisa ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng